Kaawa-awa po ang kalagayan ng sanggol na ating nakilala sa Pila, Laguna. Puno ng sugat ang katawan dahil sa pangangati na mas lumalala kapag nakakakain ng bawal na pagkain. Ano-ano nga ba ang mga pagkaing dapat iwasan ng mga taong may ganitong sakit sa balat? Mula ulo hanggang paa, puno ng pangangati ang katawan ng 10 buwang gulang na sanggol na si Junar. 4 na buwan pa lang po si Junar. Meron na po siya mga kati-kati. Kaya hindi tuloy siya makapagdapa, makapaglaro. Lagi lang siya nakahiga. Nung kumakain siya ng taho, lalo siya nangangati at nagsasabaw. Kaya kinailangan ng nanay ni Junar na igapos ang mga kamay at paa ng sanggol. Kinakamot niya po yung mukha niya saka yung katawan niya. Mas nakakaawa pagka walang balot at nagdugo-dugo talaga. Ikinonsulta natin sa isang dermatologist ang kondisyon ni Junar. Ang final diagnosis ko is seborrheic dermatitis to rule out atopic dermatitis. Food can worsen it, especially among children. Some people would consider giving soya instead of cow's milk. Hindi nila alam na highly allergenic pa yung soya compared sa talagang cow's milk. Lahat ng galing na pagkain sa tubig dagat, bawal. Egg, especially egg white, citrus fruits, legumes, peas, beans, munggo, squash, eggplant, tomatoes. Sa mga sanggol na gaya ni Junar na nagbe-breastfeed pa. The one who is giving the milk should avoid all the foods that should be avoided in a patient with atopic dermatitis para hindi rin matrigger yung pagkati-kati. Paalala pa ni Dr. Beltran sa nanay ni Junar. Hindi mo pwedeng taliin yung kamay, kawawa naman. We have to give medicines that will really control the symptoms so that the baby will not scratch. Ako po hinahingi po ng tulong sa anak ko na magkaroon po ng maintenance na gamot kasi po ako awa-awa na sa anak ko.